Thank you so much, Coach. Hello, hello, hello sa lahat. Good evening and good morning sa lahat. Good afternoon. Magpakilala muna po ako. Ako nga po pala si RC Adani from Zamboanga del Norte. Isang single mom, dalawang anak. Um, Before na nag-abroad ako ay ganun din, nagtatrabaho din ako para sa mga anak ko. And eto na. Anyway, ngayon nasa Kuwait ako. 6 years ako sa loob ng bahay. Pero binigyan ako ng amo ko ng release. Napakabait naman ng amo ko. Um, Before na naghanap ako ng trabaho sa labas, eh, ano, nakauwi muna ako. Tapos nag-stay ako sa kanila ng 2 years again. So, 6 years ako sa kanila. So, ngayon na nasa labas ako, salon ang trabaho ko. Siya, so, matagal na ako dito sa salon din. All, 28 years na ako dito sa salon. So, bago ako nakapasok dito sa ano na to, sa business na to, may nag-chat sa akin kung paano kayo in-invite, ganun din ako in-invite. So, um, yun nga, rason ko nga, di ko alam ang online, hindi ako marunong sa cellphone. Um, so, ang sabi naman ng nag-invite sa akin ay tuturuan ako. Yun nga, kasi nga, siyempre, noon pa naman, maraming nag-invite sa akin na online business. And na-scam na rin ako 2 beses. Dito mismo sa Kuwait, yung exactly naka-exit na ako, kukuha na lang ako ng pera, nawala pa. So, ang nangyari, unti-unti nila binigay sa akin yung binalik yung pera ko. Kasi ang usapan doon, pag naka-exit na ako, makakuha ako ng 1,000 KD. So, yun yung inano ko. Magkano yun noon? Isang, 990 ng pera dito. So, nung in-invite ako ni Coach Roland dito sa negosyo na to, siyempre, nangangapa ako, hindi ko maintindihan. Until na sinabi niya sa akin na mag-download ako ng Zoom para maintindihan ko. At unti-unti ko rin naintindihan kung bakit ako pumasok dito sa negosyo na to. Dahil sa pag-iipon lang, hindi ka naman makakaipon talaga. Um, ang manaiipon ko lang ay puro resibo. Yun yung totoo doon. So, iniisip ko din na pwede na rin parang gift ko sa sarili ko yung ininvest ko dito sa negosyo na to. Pero kailangan talaga, trabahuin mo rin talaga. Anyway, part-time din naman ako dito sa trabaho na to. So, may trabaho ako, may part-time ako dito sa negosyo na to. Yun yun. So, ano din, hindi na masama, maganda rin kasi alam niyo kung bakit. Sa product pa lang. Kung talagang matyaga ka, marunong ka, sa product pa lang, ano na yan bawi mo na yung pinuhunan mo at magiging healthy pang pangangatawan mo pag talagang iniinom mo yung mga product na yan. Ang ang problema lang kasi mahirap naman ipadala dito sa abroad. So, doon ko ang isa ko hanggang ngayon nandiyan pa kay Coach Roland.
Ang iba, pinapadala ko doon sa mga kamag-anak ko, ititinda nila, ang bibinta ba. Tapos, ewan ko, ano nang nangyari sa bintahan na yun. Hindi ko na hinabol, basta tinanong ko lang, kumusta na yung bininta nila. Um, Yun, yung iba, dun sa anak ko, at ako ay 15 accounts na rin dito. Pagkatapos ng 15 accounts na yan, tinanong ko si Coach lang kung ano na naman ang gagawin ko. Ang sabi niya, mag-invite ka ng mga tao. So nag-invite ako, nag-add ako ng mga friend ko sa Facebook. Yun nga, marami namang nakipag-usap sa akin. Um, Marami din namang nakikinig, pero hindi lahat sumali. Nakikinig lang. Ang after nila doon, gusto kang juwain. My God, nakakatawa. Yun na, katulad nung sinabi ni Coach Joy doon sa training niya na, pangit naman na ito. Kung minsan hindi mo may iwasan yan, pero ma-realize mo minsan na hindi naman sa itsura ng tao yung hinahanap mo. Yung seryoso sa negosyo. Kaya natatawa ako sa kanya kanina na kasi siyempre naranasan ko yan eh. Ako pa naman, ano lang, alam mo yun, minsan tinitingnan mo yung itsura ng tao. So yun na nga, sabi ko, ay hindi pwede yun kasi kailangan natin ka-partner. So kahit anong itsura ng tao, okay lang basta seryoso, may pera na sasali. Mga ganyan. So, hindi ko na inintindi yun kahit mga mukhang adik nga eh. Kakausapin ko pa rin kahit sa loob ko naiinis ako kausapin dahil hindi naman negosyo yung gusto niya. Ako naman ang gusto niyang negosyohin. Ay sabi ko, stop ka muna dyan. Pag-iisipan mo, bigyan isang linggo kung kapag-isipan mo na sumali ka, i-message mo ako. Dahil feel mo naman yung mga tao na desidido talaga, kursunada sa inaalok mong negosyo. Pero kasi, ang ano ko kasi dati, hindi ko muna inaalok ng negosyo. Kinakaibigan ko muna, yun nga, araw-araw, kinukumusta. Hanggat sa yung parang mapalagayan na kayo ng loob, saka ko sabihin na, ay, may Zoom ka ba? Pwede ba kitang ma-invite? Saan? May Zoom kasi kami mamaya. O sige, kasi sabi ko, anong oras ka ba uwi? Mga alas 6, ay sabi ko, pwede. Ano ba gamit mo, wifi o data? Sabihin wifi, o sige, pwede yan. Invite kita mamaya. Sige, sige, gusto naman pumasok ko. Yun nga, karamihan wala akong pera. Walang pera. So, wala. Kahit marami akong na-invite na sa Zoom, pero siyempre pagdating sa pera, wala silang paraan na makasali dito sa negosyo. So, yun na nga. Um, Naka-awards na naman ako dito. Sa likod ng awards na yan, may pera yan. So, nagiging ano ako, worldwide top earner ako. So, um, maganda na rin yan, di na masama. Kasi sa school, hindi naman ako naka-awards. At hindi din ako nakatapos sa pag-aaral ko. Ang inaatupag ko, yung kumita ako ng pera na sa sarili ko. Yun yun. So kahit na may pamilya ako, hindi ako yung nanghihingi sa pamilya ko ng panggasto. Hindi. Naghahanap buhay ako. Gumawa ako ng paraan ko talaga. So iyon na nga. Sa mga kamasid kasama ko diyan,
Makinig lang tayo sa mentor natin, sa mga coach natin, makinig at sumunod lang tayo. Kung ano yung mga sinasabi sa atin. Kasi ganun din naman lahat tayo dito. Isa lang ang paraan pa paano tayo kumita. Maghahanap ka ng tao, nakapartner mo para kumita ka. Yun lang yun. Isang paraan lang. So, mag-i-invite ka ng mga tao. Tapos yun na nga, araw-araw, kumustahin mo, good morning, mga ganyan. Lahat na lang ng ano, gawin mo. So, sa mga, ano naman, sa mga kapwa ko abroad, sana bigyan yung pansin yung para sa future natin. Dahil hindi habang buhay malakas at hindi habang buhay na sa trabaho. May pagkakataon din na manghihina ang katawan natin. Gusto natin mamahinga. So, kung dito lang naman tayo sa abroad, hindi ka rin makapahinga, no? Sa day off mo nga na isang araw, hindi kasya. Hindi pa enough. Kailangan mo pa ng dagdagan ng isang araw na day off para kumplito yung pahinga mo. Pero dito kasi, hindi mo magawa yung gusto mo na, ay gusto ko pa magpahinga. Hindi pwede kasi. Oras mo, bayad na yun ng amo mo. Bawal kasi yung tamad-tamad dito sa abroad. Pag tinamad ka, kaltas sweldo mo. Ang malupit pa doon, pag sinabihan ka na ng amo mo na paalisin ka na, pauwiin ka na dahil tamad ka. Yun yun. So, kaya gawaan yun ng paraan para maka-invest kayo. Hindi naman to invest na nag-invest ka lang, wala ka nang gagawin. Siyempre may gagawin ka. Yun na nga, i-share mo yung mga product, yung company, para malaman ng mga tao. Una-una dito, ini-invite ko mga kaibigan ko, kamag-anak ko. Eh, anong nangyari? Pinagtatawanan pa ako. Ay, naku, linuloko ka ng mga yan. Iskamin ka lang yan. Ano yung mga ganyan? Kung yung sineseran mo yung mga kaibigan mo, ay, naku, wala akong time dyan. Yung mga ganyan. Wala akong panahon dyan. So, hindi ko na pinipilit yung mga yun. Sabi ko, may sarili naman silang pag-iisip. Kung anong paraan nila. So, yun lang masasabi ko sa mga kapwa ko abroad, no? Kailangan maghahanap tayo ng paraan natin na para hindi mauubos yung pinaghirapan natin. Dahil pag mahirap, mahirap ka pa rin pag uwi mo ng Pilipinas. Wala kang pera, wala kang ipon. Anong ipon mo? Isang linggo, ubos na. O ano na, kung mahina ka na, makakabalik ka pa ng abroad. Hindi na, no? Pag abot mo ng 60, oy, wala nang tatanggap sa iyo. Kaya yun yung paghahandaan natin. Hindi man natin maibalik yung oras na gusto nating palaging bata. Hindi na pwede yun eh. So, kailangan pag-iipunan natin yung para sa pagtanda natin balang araw. Dahil kahit nasa bahay ka, cellphone gamit mo, may kikitain ka pa rin. So, yun sa mga kapwa ko abroad. Kasi dati, wala akong iniisip ng ganun eh. Kumita lang ako, mabigay ko yung mga gusto ng pamilya ko, anak ko, okay na sa akin. Tapos, na-realize ko na hindi pwede. Dahil nung umuwi ako, wala akong bahay, nakikitira ako. My God, hindi ko
Hindi ko talaga maisip na ganun ang mangyayari sa akin. Alam mo yung para kang, para kang kulang-kulang nakakaupo dun sa tabi na parang takot ka gumalaw na makabasag ka dahil di mo bahay. Hindi ka malayang gumalaw. So, ang ginawa ko that time, bumili ako ng bahay. So, kasunod ng uwi ko, may bahay na ako. Doon. O, gabi-gabi may party. Masayang kapitbahay, gabi-gabi may disco. Dahil doon sa amin, siyempre probinsya. Yun na nga. Pag wala kang pambili ng ano, dati-dati kasi generator ang ginagamit eh, ng pinsan ko. Doon kami sa pinsan ng bahay ng pinsan ko, tipon-tipon kami, mga kapitan ganyan. O, masaya sila kasi siyempre may pasayaw, may painom, kadubling saya. So, ganun yun. Sabi ko, sarap pala ng ganito, no? Kaya, nung ano ako, before na bumalik ako, umuwi ako sa Pilipinas, ah, ano na, nabayaran ko na yung bahay. So, pag uwi ko doon, lumipat ako sa bahay na yun. Hindi naman bago na bahay, yung remove lang na bahay. Ba tawag nila doon sa bahay na yun? Yung half house. Yung sa baba lang yung simento, tapos sa taas yung mga ang tawag dito, ano lang, um, plywood. So, kahit ganun, masaya na ako kasi siyempre may bahay ako. Kaya, ang ano lang, ang kaso lang, nung wala ako doon, yung mga anak ko hindi naman doon nakatira, gumawa, gumawa ng bahay, hindi din natapos, umuwi ako, pinatapos ko. Ang nakatira doon sa bahay ko, kapatid ko. Eh, siguro hindi ko na mababawi yung bahay ko. Kaya pag uuwi ako sa susunod, magpagawa na naman ako ng bahay ko. Ang saklap ng ng buhay ko, di ba? Pero okay lang. Sabi ko nga, sa lahat na nangyari sa buhay ko, pagsubok yan. Kaya nga sabi ko, RC, kaya mo yan, laban. Yun yung inano ko talaga sa utak ko. Kaya, sa mga sa mga kasama ko, shout out sa The Greatest. Huwag tayong tumigil. Nandyan ka na rin, naumpisahan mo na rin, huwag mong tigilan. Huwag kang sumuko. Minsan, panghinaantay ng loob. Pero isipin mo din yung hindi naman mangyayari, yayaman ka kung wala kang gagawin. Sa lahat ng bagay, kailangan gagawin mo. Sa lahat ng pangarap mo, hindi yan darating basta. Na nandyan yung pera, milyon na wala kang ginagawa. So, siguro hanggang dito na lang, Coach Roland. Back to you, Coach Roland. Thank you so much. And gusto ko rin magpasalamat sa mga mentor. Kay Coach Gian Malanay, kay Coach Joy Ganuhay, kay Mentor Archie Saplot. Thank you so much sa inyo. And kay Coach Roland Malasarte. Coach, thank you so much. And God bless sa ating lahat. Thank you po. Good night.